Okay. Ito pong ating pag-aaral na ito ay isa sa napakagandang pagkakataon, especially po ngayon, na nakikita po natin yung mga bagay na sinasabi po ng Bible about dito po sa end times. In other words, ito ay mahalaga para sa atin ang ating maaral mabuti. Hindi yung oras at araw ng pagdating ni Jesus, but higit sa lahat yung preparation ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Alright? So, wala pa rin? Okay? So, ang araling pong ito ay tinatawag po na Olivet Discourse, sabi ng mga Bible scholar. Ito po ay pagtuturo ni Jesus when He was in the Mount of Olive. Dito niya po itinuro, dito po nilatag yung mga mangyayari sa huling panahon. At dito sa kanyang sitwasyon o sa kalagayang ito, ang mga disciples ay mga kasama niya po. Merong dalawang bagay na importanteng bagay na tinanong mga disciple. Una, kailan ba mangyayari ang mga bagay na ito? So ito ang gustong makita at marinig at maintindihan ng mga disciple. When will this happen? At sinundan pa na isang tanong, ano ang mga magiging palatandaan ninyo ng muling pagparito at katapusan ng mundo? So obviously, ang sinagot ng ating Panginoong Jesus, ito yung palatandaan. Subalit yung kailan, when, is hindi na trabaho ng mga disciples o natin. Ang trabaho natin is, ito ang sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo nang huwag kayo maliligaw ni numan. In other words, we should be prepared, we should be alert and awake, dahil ang pagdating ng Panginoon ay hindi lang siya basta darating, subalit may mga bagay na mangyayari na yun ang ina-anticipate natin. Ina-expect natin, ika nga. Now, para po sa mga bago nating nakasama ngayon, ay ang ating pag-aaral ay nakapaloob po sa isang napakahalagang aralin natin bilang mga mananampalataya na hindi natin isinasantabi. Hindi natin itinatago at hindi natin ito iniiwasan, kundi ito ay patuloy nating inaaral. Okay? Bakit? Kasi mahalaga ito na ating maintindihan at upang maging handa tayo dahil ang ating perspective o ang ating tamang perspective ay nakabatay po dito. Yung sa buhay po natin, yung ating pamumuhay araw-araw. For example, alam natin na ang mundo ay pagulo ng pagulo, ang daming digma, ang daming gera, ang daming mga problema. Naintindihan po natin na dahil nga malapit na ang wakas, alam natin na hindi ito ang ating tunay na tirahan. Amen? At ang ating perspective is sa eternity, sa buhay na wala hanggan, hindi dito. Amen po. So yun ang isang sa napakagandang perspektibo na dapat taglayin po natin. Yes, gusto natin na maging polluted free, gusto natin na maging maayos ang mundo, gusto natin na mapayapa, pero kung titingnan natin, according to the Bible, na hindi daw papunta ang disenyo ng Diyos. Babaguhin niya lahat. In other words, mawawala ang kasamaan, mawawala lahat-lahat, pati karamdaman, sakit, magiging perfect. So, that's why, ito yung napakahalaga na maintindihan po natin. Okay. At, kailangan na maging handa at maging ready tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Dahil dito nakabatay, again, dahil dito ay gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng tinatawag na joyful anticipation ng pagdating ng ating Panginoon. Hindi tayo nananabik o hindi tayo naghihintay sa Panginoon ng merong kalungkutan. But we have this joyful anticipation sa pagbabalik ng ating Panginoon. Tanong, kayo po ba ay nananabik sa babalik ni Jesus? Amen. Praise God.
Hindi tayo natatakot, hindi dinudulot ito yung takot, pangamba. Naku, paano na? Paano na ganito? So, kasi meron tayong, alam natin kung saan tayo patungo. At alam natin kung saan tayo, o kung tayo isasama ba ng Panginoon na hindi. Amen po? O yun, sana all. No? Sana ganoon. Okay, sabi ng 2 Peter 3, 11 and 14, yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng mga bagay. Italaga ninyo sa Kanya ang inyong sarili. Mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Ito pa, kaya nga, verse 14, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay. Ano sabi diyan? Sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis, at kapintasan. So in other words, habang tayo naghihintay sa Panginoon, ang ating response, ang ating trabaho, ang ating dapat gawin, sikapin nating mamuhay na may kabanalan, walang dungis, no, at walang kapintasan until the day of the Lord, until Jesus came, masumpungan tayo. And that's why, ito yung ating pag-aaral, ito yung pinaka-goal natin, pinaka-objective ng ating pag-aaral sa umagang ito. Okay? So, tinuturuan tayo ni Jesus, tinuturuan tayo ng Panginoon, na maging ready. Kaya nga sabi ng verse 44 sa 24, no, maging handa kayo sapagkat di nyo alam kung kailan darating ang Panginoon. So, ito yung importante. No, na sinasabi ni Jesus. Sa aralin natin, sa ating pinag-aaralan, ang pinaka-main idea is babalik si Jesus anytime. Now, ang tanong, ready ka na ba? Amen? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, handa ka na ba? Yan. Okay? Baka maiwan, ano ho? Okay? Ngayon sa umaga ito, pagkapatuloy natin ang aralin, last Sunday po, ay tinalaki ni Pastor Job yung last part ng 24, at ngayon po, tatalon tayo sa 25. Ayan, sa isang huling bahagi ng discourse ng ating Panginoon. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia dito po sa 25 ng Matthew, verse 1 to 13, at aking pong babasahin. At bilang paggalang sa salita ng Diyos, tayo po tayo lahat mga kapatid. Basahin po natin ito. At gagamitin ko po ay Magandang Balita, Biblia. At inyo po sundan sa inyong mga translations. At aking pong babasahin, sundan nyo na lang. Matthew 25, verse 1 to 13. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa kanyang ikakasal, bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal, ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala sa kanila o sa kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa mga kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking kakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit nang gahating gabi na ay sumigaw, narito na ang lalaking kakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos sa kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan nyo kami ng kahit kaunti langis. Andap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Sabi ng matatalino, mabuti pa'y pumunta kayo sa tindahan at bumili para sa inyo, tugon na matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon, ang mga hangal, upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal, at ang 5 nakahanda ay kasama niya pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos naman, dumating naman ang iba pang mga dalaga. Panginoon, papasukin niyo po kami. Pakiusap nila, ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang araw at oras man. Tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat po uli sa iyong mga patuloy na pangunguna sa amin. Kanina pa lang sa aming pagsamba, ang mga mensahe na iyong maawitin ang nagbibigay ng katiyakan sa amin. Ang iyong pag-ibig, ang iyong walahang pagmamahal, O Diyos, ang siyang kumatagpo, Panginoon, sa amin. Lord, this morning we pray that you continue to give us wisdom
para ma-discern namin, Panginoon, at higit na maintindihan namin na yung mga salita. Hinihiling po namin sa pag-aaral po namin, O Diyos, buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan. Alisin niyo po ang namang gumagambala. Alisin niyo po, Panginoon, ang mga sagabal upang higit, Panginoon, na maunawaan namin ang iyong mabuting balita, O Diyos, na ituturo mo sa amin. Dalangin po namin, Lord, kumilos ka at ang iyong presensya ang patuloy na manguna sa amin sa bawat sulok ng gusaling ito, O Diyos. Katagpuin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po ako ng karunungan bilang iyong lingkod, Panginoon, at ikaw lamang ang maluwalhati sa aming pong mga pag-aaral na ito. So po ang papurit, pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po. So, now, para maintindihan po natin ang context, So, ito ay isang napakahalagang pagtuturo ng ating Panginoong Jesus. Ika nga ay yung kaninang sinabi ko na ang pinaka-idea is being prepared o ba tayo maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga sa umagang ito, ang title po na pag-uusapan natin, ready ka na ba sa pagbabalik ni Jesus? Yeah. Sabay-sabay nga natin basahin, mga kapatid. Yan, okay? Ready ka na ba sa pagbabalik ni Jesus? Okay. Sa loob ng 7 linggo na ating pag-aaral, ito yung pinapakita sa atin ng Panginoon. Kaya nga tinuro ko po kanina sa inyo, yung sa intro ko kanina, sinagot ni Jesus yung katanungan, o 2 katanungan ang binigay ng mga disciple kay Jesus. So, balit, isa lang ang sinasabi niya na maging handa kayo. Mag-ingat kayo. So, those things are very important. So, in light doon sa pag-aabang o paghihintay natin sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoong Jesus, babalik ako, ang kailangan lang, maging handa kayo. Amen? At sa umagang ito, ay makita po natin, na that in chapter 4, in chapter 24, Jesus predicts events that will happen before His coming, before He comes. Ang dami niya mga prediction, ang dami mga binigay niya mga palatandaan bago siya dumating. In fact, marami na ang nagaganap, nangyayari. Tama po? Andiyan na po yung giyera. Ano pa, isipin nyo, lindol, kamakailan lang nangyari po sa Mindanao. Isipin nyo po, first time ko marinig po yung lindol. After na lindol, nawala yung dagat. So, hindi naman siya nawala as in na-vanish talaga. Kumbaga, maaaring ang lupa ay tumaas o nag-iba ng formation, pero nawala yung tubig sa pangpang. So, mapalad yung mga nakatira doon kasi lumaki yung lote nila. Pero basically, ito ay parte ng isa sa mga predictions o sa mga dapat mangyari at nangyayari na po. So, mga kapatid, sa mga discourse, sa mga paglalatag ng ating Panginoong Jesus, sa mga sinasabi niya, maraming mga illustrations o parables ang ginagamit ni Jesus. Now, when we say parables, ang parable po, o sa Tagalog ay, ano ba yung parabola? Oo nga, tama, ang galing mo. Deacon, ang galing mo talaga. Ay way o tool of communication para maintindihan ng mga hearers, especially in the ancient times, yung gustong sabihin ng ating Panginoong Jesus. At ang hilig ni Jesus, gumamit ng mga parables, ng mga kwentong iyan, para maintindihan, to express the deeper truth of what Jesus says about tungkol sa kanya mga sinasabi. Especially, dito po sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Okay? Now, for example, last time, pinag-aralan po natin, narinig po natin, o nakita po natin yung ginamit ni Jesus, yung thief in the night. Tama? So, illustration siya o parables yan, thief in the night, magnanakaw sa gabi. Now, hindi nangangahulugan, hindi sinasuggest na si Jesus ay magnanakaw. Parang magnanakaw ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. What else? Fig tree. Ayan, fig tree, yung puno na igos. Ano pa? Wise and the foolish. Ayan, sinabi po doon, Meron pa sinabi, yung farmer, yung magsasaka. Ang daming ginagamit si Jesus para maintindihan. Kasi, those times naman, ang pamumuhay noon is agriculture,
no? Magsasaka, nagtatanim, at saka yung mga typical na pambaryo, ika nga. So, nakaka-relate yung mga tao, yung mga hearers, at naintindihan. Halimbawa, nagkwento ng isang matanda sa atin, di ba? Yung mga, alam niyo po, ang sarap makarinig ng kwento ng mga maedad o matatanda. Okay? Di ba? Pag yung habang nagkukwento, parang inilalagay mo yung sarili mo, alam mo, no, kaming panahon, di ba? Hindi pwedeng hawakan ang kamay ng babae. Pakakasalan agad yan. Di ba? Sana, no, gano'n hanggang ngayon, pero hindi. Okay? So, yung mga gano'ng mga sinauna kwento, nakakaroon ng isang tinatawag na significance o para bang implikasyon sa buhay natin ngayon. So, gano'n po yon yung pagbibigay ng ating Panginoong Hesus. Okay? Now, dito po sa ating pag-aaral, mapapansin natin yung mayroong mga terms again and words or illustration o parables na ginamit ng ating Panginoong Hesus. Diba? Ano yon? Yung wedding terminology tungkol sa kasal. Okay? Tungkol sa kasal. And Jesus talks about this, the second coming, in relation to, He uses these wedding events o wedding feast, no, sa kanyang pagdating, sa kanyang pagbabalik. So, ginamit niya yung magnanakaw, yung thief in the night, yung farmer, yung fig tree. Tapos ito naman, katulad ng babae o katulad ng ikakasal. Okay? Now, bakit tatanong natin, bakit gumamit si Jesus sa mga terminologies like bridegroom, o yung bridesmaid, yung mga abay, o ibang term ginamit ay virgins. So, pwede natin gamitin parehas yan, bridesmaids and virgins. Ano pa? Torches, mga ilawan, or yung oil, o yung olive oil bilang pangsindi. Sa atin, bumili ka ng olive oil, ang mahal. Diba? No, Hill, no? Yun ang gamit mo ngayon, diba? Narinig ko lang yan. Pag gumamit ka ng olive oil ngayon, social. Diba? Noong araw, panggatong lang sa apoy yan. Panglagay lang sa perok-perok. Ika nga. Sa mga torch. No? So noon, ay common ang olive oil. Now, ba't ginamit ni Jesus itong mga terminologies na ito in order to understand what is like the coming of Christ at ano yung inaasahan natin sa pagbabalik ng ating Panginoon. Now, para maintindihan po natin ang historical background, bibigay lang ko ng sandali. Bibigay ko lang po sa inyo yung background. Bakit ginamit ni Jesus dyan? Now, sa Jewish wedding, meron 3 phases o stages bago ikasal o ang isang Jewish, as mga Hudyo, bago sila ikasal. Okay? Now, in order to, in their culture, sa kultura po nila, ganito po yung mga kapatid, no? Ang kasalan po ay nagsisimula sa betrothal. Sa Tagalog po yan, engagement. Okay? So, engagement. Ang engagement po, yung tinatawag na betrothal, it is a legally binding contract between the parents and the groom and the bride. So, yun po yung ibig sabihin, So, nagkakaroon po ng kasunduan, number 1, magkakaroon ng proposal. Mag-uusap yung side ng babae at ng lalaki kung sino yung gusto nilang, kung ano yung kasal mangyayari. So, mind you mga kapatid, hindi alam ng bride at ng groom kung sino yung kanya mapapangasawa. Ganon. Now, magkakaroon na siya ng agreement. Both families agreed on the marriage, including the matters like yung preparation, yung bride. May tinatawag po na sa agreement po, magkakasunduan sila, yung tinatawag na, halimbawa, nagkasunduan na po sila. May tinatawag na mohar, yung Greek words, ibig sabihin, kabayaran. Sa iba, tinatawag niya Dota. Hindi, Dota, laro yun. Ano ba yan? Dote. Dota, sumagot ka. Alam mo, Dota. Dote, Tama ba? Ano, Tites? Lawin? Dawi? Downy? Okay, anyways. Downy, ayan. Dowry. Whatever. Basta meron niya kabayaran. Okay. Now, meron yung paralelisin sa Pilipino, yung tinatawag na kasunduan. Oy,
Pang matandaan, tama. Tama ba, Lumpeng, no? Matandaan. Nag-uusap yung matanda, yung dalawang pamilya, mag-uusap sila. Ito, pakasalan natin to, papakasal to anak ko sa iyo. Ikaw din, yan na. So, tayo na lang mag-uusap. So, sa kanilang kultura, hindi tinuturo yung pag-ibig muna. Love at first sight, magliligawan. So, it's more of commitment than love. Na mas mahalaga yung pagkakasunduan kaysa pag-ibig. Parang katwiran nila, to follow na lang yung love, madidevelop yan. Pero ganun po yung kanilang kultura. And then, meron silang legal contract. It's a binding contract that will bind this couple na parang mag-asawa na. Parang mag-asawa na. Sipin niyo po magkakaroon sila ng legal contract, marriage contract was written and outlining, parang kasunduan, parang kinasal na talaga. Ano ho? At ito ay isang kultura, napakagandang kultura nila sa panahon po nila. Ano ho? So they were considered as committed to one another but not physically attached o para bang wala pa silang physical contact. 1 year bago sila ikasal, mangyayari po yon. Ganun po yung kultura. Ibig sabihin, bago ikasal, 1 taon bago ikasal, ang kanilang relationship, engage, parang ikinasal na. In fact, alam niyo po, kapag namatay ang sino man sa kanila, tatawagin na rin siyang balo. At hindi lang yon. Kapag kayo engage during those times, ay hindi ka pwedeng mag-asawa ng iba at hindi ka pwede ring hiwalayan o maghiwalay kayong dalawa. In other words, maghihiwalay lang kayo when you file a divorce. Yun yun. Kaya naalala niyo po si Joseph, noong pong si Mary ay papakasalan niya, tapos nakita niya o parang nakita niya nagdadalang tao. Sabi ni Mary, nagdadalang tao ako. Hindi makapaniwala si Joseph. Kaya sabi ni Joseph, gusto niya silently i-divorce si Mary. Pero kinausap siya ng angel sa panaginip. Sabi ng angel, huwag mong hiwalayan. Ang gawin mo, pakasalan mo dahil yan ay conceived by the Holy Spirit. Sumunod si Joseph. So, ganon kaseryoso po ang betrothal o yung engagement sa panahon po nila. Okay? So, hindi lang yon mga kapatid. After ng betrothal, habang sila ay after na engagement, nagkapirmahan. So, ang lalaki ngayon, ang trabaho niya ngayon is to made a home, no? So, prepare a home habang inaantay siya ng bride. So, basically, pag daw nagagawa o gumagawa ng tahanan ang groom, is nakasibiyan, nakapisan lang sa kanyang tatay. Ganun yung kultura ng tinatawag na Jewish wedding. Okay? Now, habang preparation nila, ito ngayon, mga kapatid, the return of the bridegroom. After 1 year, pagkatapos ng betrothal, ng engagement, at matatapos ng great betrothal, now, note na hindi alam ng bride kung kailan at anong oras yung kanyang kasal. Surprise nga ni. Parang ganon. Kakasal ka, surprise. Ganon, ano ho. Now, sa kanyang pagbabalik, para sa bride, para pakasalan, hindi niya ito pagsasabi. In other words, bigla na lang may mag-a-announce. Kaya nga yung kanina yung text doon, narito na ang bridegroom, narito na ang groom. Ayan. At ito po, kadalasan ay gabi ginagawa ito. Kadalasan ay pahapon o paggabi, kaya nga mabasa po natin may mga torch, may mga ilawan, may mga oil na ginagamit po sila, no ho. Siguro para mas bongga, mas masaya. Okay? So,
At alam niyo sa mga probinsya, last year po, naka-attend po kami sa isang wedding sa Tuwao. Invited po tayo ng isang kapatid doon. At doon po namin nakita yung kultura ng Cagayan na ang kanilang celebration hanggang hating gabi. At doon po, alam niyo po, pag nagpakasal kayo, kulang ang 2 baboy. Pag nag-2 baboy ka na lang, sa bahay ka na lang, kayo na lang pamilya mo magpakasal. Itong si Brother Lemuel, medyo may kayabangan ng konti ito. More than 7 baboy daw ang kinatay. Alam niyo po ba, alas 12 ng gabi, tama ba ako, ati, na talagang tulog na kasi kami noon, hindi kami sanay kasi dito sa Cavite dyan, pagkakain, uwi na. Aray mo. Hating gabi, may sayawan, merong talagang fiesta, ika nga. Ganon kabongga ang kasalan sa probinsya. Now, dito po sa Jewish wedding, ganon din po. Gabi, may dalas ng torch, at sila ay gagala, iikot, kasama ng groom, para i-congratulate. Para sabihin, oy, congratulations, mag-aasawa ka na pala. Oh yes, punta kayo doon. Tapos ang maganda nito, ay walang exempted, lahat invited. Isang barangay. Nung kami andon, kala namin ang bisita kami lang. Nung hating gabi, dumarating po, wala ng parking. Ang sikip ng daan dahil halos talaga. Kaya kulang yung handa mo kung maliit lang ang ihahanda mo, kulang talaga yon. So ganun po, At so antayin nila yung groom. Ito mga bride at maging bridesmaid, antayin nila yung groom sa pagdating. Kaya nga yung iba nagtatanong doon, anong oras ba? Kailan ba darating? Nainit na. Kaya pansinin niyo po, iba nakatulog na. Diba? Kasi hindi nga nila alam eh. So maring dumating ng 11 at 10 p.m. Surprise nga ni. Ganun nga. So, handaan lahat. Handa na yung party. Handa na yung coordinator, yung photographer. May sound system na. So, lights and sound, at pati yung catering, ready na yan. Pero hindi nila alam kung kailan darating. Hindi sila pwede kumain hanggat wala. Parang sa atin din, Mabuti na lang merong tinatawag tayo, pika-pika, So sinasabi ko, marami na ako kinasal, ang lagi kong bilin, huwag niyong gugutumin yung mga tao palagi. Kasi, alam natin sa wedding, lalo na yung mga kasal ngayon, napaka tagal ng programa. So, mabuti na lang, may mga pika-pika, kahit mga nakapampabawi man lang. So, one time nga, umatin kami ng kasal ni Mrs. So, sobrang tagal yung pika-pika, yung pagkain na yun, inalang hapunan namin, umuwi na kami. Nabusog din kasi tinodo namin yung kain. Well, anyway, that's a good naman, hindi ko sinasabing mali. Pero, ang sinasabi lang dito is, yung nagkakaroon ng tinatawag na ano nyo yun, yung na-improve, ika nga, yung kasalan kumpara noon at ngayon. So, pagbalik ng bridegroom, surprise, at makita niya ngayon yung bride. Now, at the wedding feast, eto na yon, so yan na po yon. So, the bride did not know the exact date and hour when the groom would return to take her. Hindi niya talaga alam. Now, the wedding banquet, ito na yung mismong sa sa banquet na, sa piyesta na, ika nga, pagbalik ngayon, pagpunta doon, ay marami na mga bisita. It involves the community. Buong barangay. Okay? Kapag hindi na imbitahan, sasama loob. Marang ganon. So, buong barangay, at tapos, tatagal ito ng 7 araw. 7 days yung wedding feast, yung wedding banquet. Lapog ka talaga doon. So, kapag nakahanda na yung lalaki na ikakasal, yung bridegroom, para kuhanin yung bride, kasama yung mga abay, pupunta sila sa bahay para sunduin yung bride, yung babae. Okay? And the groom typically came at night for this festive occasion. Madalas gabi yan. Kasama yung mga kaibigan, mga abay na may dalang mga
torch o sulo o ilawan para mas masaya, mas bongacious ika nga. And a shout would announce, narito na ang bridegroom. Handa na ang lahat. Yung mga tulog, gumising na kayo. Marang sinasabi niya. Kasi nainit na eh. So, dahil hindi alam ng nobya yung eksaktong oras at araw na kanyang pagdating, the bride would be should be prepared. Kailangan siyang handa palagi sa pagdating ng bridegroom. Yun. Maging yung bridesmaid, dapat ready sila sa pagdating ng bridegroom. Kaya dito makita yung readiness was essential, is essential sa panahon nila. Hindi pwede yung hindi ka ready. So, dahil may torch sila, kailangan may reserba silang langis, yung olive oil na pangsindi, kasi baka maubos agad, madaling mag-refill. So that's the intent of the meaning of that parable. Extra oil para tumagal yung apoy sa kanilang ilawan. Now, mula sa 7 araw na selebrasyon, do sa kasalan po na yon, na wala pang physical contact, wala pang tinatawag na sex yung activity nila, kundi just a commitment. Then after ng 7 days na yon, kukuhanin niya yung babae at iuwi niya sa bahay nila, and that the start that their marriage, yung kanilang pagsasama, being together, is happily ever after. So ganon po yung Jewish kultura ng Jewish wedding. Naintindihan niyo po? Konti, ulitin ko ulit simula ganito. Okay, ganito po yan mga kapatid. In other words, dito ngayon ni-relate ni Jesus yung pagdating ng katulad ng kanyang pagdating. Ang mga stages o mga phases ng isang kasalan sa mga Hudyo ay isang parallelism, isang paghahalintulad sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. The bridegroom represents the Lord Jesus Christ. Ang kanyang pagbabalik, and the bridesmaids represent the people. Believers and unbelievers. Yun. Kaya nga may 5 wise and 5 foolish na naghihintay sa Panginoon. Now, kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesus, ang kaharian ng langit ay maitutulad dito, may 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal, bawat isa ay may dalang ilawan. In other words, nandun sila, present sila, may dala silang mga torches, ng ilawan, pero may kulang, yung oil. Hindi sila ready. Now, makita po natin dito mga kapatid, ipinakita ni Jesus yung katotohanan ng kanyang second coming, ng kanyang pagdating na muli. By giving this illustration and in the parables, merong handa, merong hindi. Merong pinaghandaan, meron talagang hindi pinaghahandaan. Kung makita po natin sa panahon ngayon, ganito yung sitwasyon ng mundo. Marami mga tao, they prepare for the coming of Jesus Christ, katulad ho natin, na naghahanda. Meron naman mga tao na hindi sila naghahanda. Sa susunod na lang, kapag retired na ako, kapag marami na akong pera sa bangko, saka na ako magsaserve kapag wala na akong masyadong kabalahan sa buhay. Subalit lahat yung prinsipyo na yon ay mali. At hindi yun ang intensyon ng ating Panginoon pagdating po dito sa ating aralin. Now, sa umagang ito, may mga prinsipyo tayo makita dito sa aralin o di sa parable na binigay ng ating Panginoon Jesus. At nais ko po na ito yung gusto natin maging transition question o sasagutin po natin
What does it mean to be truly ready for Christ's return? Ano ibig sabihin ng tunay na pagiging maghanda sa pangmuling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Marami nagsasabi na handa na ako. Marami nagsasabi na ready na ako pagbabalik ng Hesus. Ano ba talaga ang ibig kahulugan? Okay? Maraming mga tao na nagsasabing, I'm prepared. Yes, I'm ready to meet Christ. Pero ang tanong kasi is, kamusta ang pananampalataya mo sa ating Panginoon? Minsan kasi mga tao nakabase sa kanila emotion, lalo na mahirap, lalo na yung sitwasyon na hindi nila kaya. I prepare to meet the Lord. Pero ang tanong kasi, is your relationship to God, to Jesus, is genuine ba? Totoo ba yung pananampalataya? So yun ang dapat matiyak natin mga kapatid. Sa church po, there are people who believe in Christ, meron din namang hindi mananampalataya. That's a common. Kaya nga tayo nagsishare ng gospel. Kaya nga tayo nagbibigay ng katotohanan tungkol sa mabuting balita. Now, ito yung gusto ng ating Panginoong Hesus, na maging ready na tayo, maging handa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen? Handa ka na ba sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Amen po? Parang dito lang ready. Handa na ba tayo? Sige nga po, sabihin nyo sa katabi, baka kasi tulog, handa ka na ba sa pagbabalik ni Jesus? Okay. Number 1 is, paano? Be prepared, possess genuine faith. So, ano nga yung prepared? Ano yung dapat maging handa? Now, mapapansin natin na merong 10 bridesmaids. Okay? Sabi diyan, 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 10, kumpleto sila. Okay? So, present silang 10, nagbabantay, na pare-pare sila nakatulog. So, hindi yung idea na dapat di matulog, ha? Nainip nga nakatulog, naantok, tao naman Nakatulog po sila dahil sa delay na pagdating ng bridegroom, hindi alam ang oras sa pagdating. Pero 5 sa kanila ang ready and 5 ay hindi ready. And the 5 foolish, one got this garment or this torch, and garments. Prepared sila, bihis na bihis, yung mga bridesmaid. Pero hindi sila totoong handa sapagkat mayroong importante at mahalaga na dapat dalhin. Tila parang handa, pero hindi naman talaga handa. Ang problema, obviously, wala silang extra oil o wala silang langis na dala para magpatuloy, masindihan yung kanilang torch at umabot doon sa pinaka-event o feast. Sabi diyan, ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Hangal, ang sinabi ng Panginoon. Ang matatalino naman, nagbaon ng langis, bukod pa sa kanilang mga ilawan. So masinop, merong masinop, merong maagap, meron naman tamad, meron namang pabaya. Parang sinasabing pong ganon. Tama po? So ganon, Now, mind you mga kapatid, hindi po sinasuggest ng text na ito na merong mga number na masisave, na alam na yung tinatawag na number. Actually, ang concern niya ng Lord dito, ay maaari doon sa significant number na yan, is just only an illustration and a parables, na marami talagang tao mapapunta at mapapahamak. So, yun po yung sinasabi po dito. Okay? Kaya nga sabi ng Matthew, pumasok kayo sa makipot na pintuan. So, marami ang mapapahamak at marami din ang maliligtas. Kaya nga ito yung nakakabahala o concerning mga kapatid sa panahon natin ngayon. Complacent tayo na, yes, yung faith natin is genuine. How about our families? How about your loved ones? Katulad ko, pinagpe-pray ako aking pamilya, mga kapatid. Kayo po ba? Ganun din? Dapat. Huwag tayo tumigil. Let's continue to pray for our families and loved ones na sila ay makakilala rin sa Panginoon. They have this genuine faith. Amen po? So, ganun po yun. So, marami itong mga tao nagpo-profess na Christians, regular attender, regular giver. Katabi mo pa nga minsan, malakas kumakanta. Kasama sa church, sa mga fellowship.
Pero ito malungkot, ang iba sa kanila ay hindi tunay na mananampalataya. Yun ang kakalungkot. Nakasama natin sa church, nakasama mo sa church, o ikaw mismo. Pero hindi mo pa talaga totoong sinuko ang buhay mo sa Panginoon. Alam niyo po, ang storya ng buhay ko, at the age of 16, doon ko palang nakilala ang Panginoon. Doon ko palang tunay na tinanggap, nanampalataya ako kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Lumaki po ako sa church. Ang mga magulang ko po ay narito. Ang aking mga lolo at lola, dito sila lumaki. O dito sila tumanda. No. Pero habang nagbibinata ako, hindi ko naintindihan. O hindi ko pala naintindihan na hindi pala ako mananampalataya. And at the age of 16, I totally surrendered my life to God. At doon unti-unti binago ng Panginoon ang buhay ko. Sa buhay po natin sa ating mga sarili, maring hindi pa totally surrendered ang buhay mo sa Panginoon. Tinatawag mong Christian ka kasi umati ka sa Christian church, nakakasama ka sa mga kantahan, fellowship, pero you are not totally at all a genuine believer. Kasi hindi mo pa sinusuko ang buhay mo kay Jesus. Ang tunay na mananampalataya na nagsuko ng buhay kay Jesus, number 1, iniiwan ng kasalanan, ibinawak siya ang kasalanan, at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tama po? Kung ang tunay na mananampalataya ay nagsuko ng buhay kay Jesus, at siya ay nagpatuloy lumakad sa kalooban ng ating Panginoong Jesus, not to sin, yan ang tunay na mananampalataya. Yes, we encounter sometimes a sin because we're living, nandito pa tayo sa mundong ito, maraming mga kasalanan, but hindi ka natutuwa na nagkakasala. Amen po? So, ganun po ang gustong sabihin dito, Kaya nga, in every church, there are believers and unbelievers. Ganun talaga. Kaya nga, mahalaga na isinishare po natin ang mabuting balita. Kaya nga lang, ang danger, baka naisip ng unbeliever na siya ay ligtas na rin. No, hindi po. Okay? Now, paano ba maging handa? Paano maging ready tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? At ano ba ang dapat ihanda? Yung ating pananampalataya. Yung genuine faith mo sa ating Panginoon. Listen mga kapatid. Hindi automatic na magiging Christian ka kung regular ka lang umaattend sa church. Kailangan mo maranasan, maipanganak na muli by the Spirit, and you need to be born again. Kailangan mong manampalataya, kailangan ikaw ay mapanganak na muli. Katulad ng maraming tao naghihintay sa Panginoon, katulad ng mga bridesmaids, they think they are prepared. Nandun sila sa handaan, pero hindi sila nakasama ng master o doon sa event na yon. Complacent sila, kampante sila, na sila ay makasama sa feast o sa banquet. But eto, isinarado ang pinto at hindi nakasama doon sa feast na yon. Nakakalungkot, Kaya nga baka sa buhay natin, hindi pa totally surrender ang buhay mo sa ating Panginoong Jesus. Mahirap masarhan, walang second chance kapag ikaw ay namatay. Kaya nga, dapat suriin, dapat tiyakin, maigi. Katulad ng mga virgins, mga bridesmaids na ito, they expected to see the bridegroom, pero 5 lang yung prepared and 5 is unprepared. Are you prepared to the coming of Jesus? Amen, di ba? Lahat tayo ay nananabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ang tanong, handa ka na ba sa pagbabalik niya? Huwag pakampante, tiyakin ang personal na relasyon mo sa ating Panginoon. Tiyakin. Ibig sabihin, alaming mabuti. Kung di mo ipapriority ang Diyos,
at ang personal relationship mo sa Kanya, ang tawag ni Jesus diyan, foolish. You are fool, mga kapatid. Kaya nga, ang pananampamuhay sa huling araw ay hindi sapat sabihin tayo ay mananampalataya lamang. Kailangan natin ipamuhay yung genuine faith sa pamagitan ng paglakad sa kabanalan at kalooban ni Kristo. Living in the end times requires more than a profession, but it requires also a profession or possession of genuine faith in Christ Jesus. In other words, when you possess this genuine faith, namumuhay ka na sa kabanalan at hindi sa kasalanan. Amen po? Yun ang mahalaga, mga kapatid. Yun ang genuine faith. Hindi ka na natutuwa sa kasalanan, iwinawak si mo ito because that sin ay hindi pwede sa langit. Yung kasalanan yon ay dapat nating iwaksi. So be ready, be prepared. Possess genuine faith. Number 2, be persistent. Sabay-sabay po na sabihin. Be persistent. Remain faithful during the delay. Okay? So in the text, mapapansin natin na yung tinatawag na faithfulness. Faithful o being faithful ng 5 at ng 5 ay unfaithful. Maging matyaga, magtitiis, nagpapatuloy. And that's what happened to the 5 bridesmaids. No. At the 10 bridesmaids, meron 5 nagpatuloy, meron namang hindi nagpatuloy. Alam niyo po, ang paghihintay ay katulad ng paghihintay ng bridegroom na sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Hindi sinasabi yung kanyang pagdating. He did not announce or ite-text o dadating na ako. Katulad ng magnanakaw. Hindi niya sinasabi kung anong oras, kailan, basta surprise nga lang ang pagdating. Ano ho? Okay? Sabi niya na antala, ang pagdating ng lalaking ikakasal, kahit inantok at nakatulog sila sa paghihintay. So nakatulog sila lahat. Okay? Dahil hindi nga alam kung kailan darating. Matagal. Ang daming preparasyon. Ang daming hinahanda. Naisip ko tuloy dito, parang sabi ni Jesus, teka, sabi ni John 14:2, nandun ako sa langit, no? At pinaghahanda ko kayo na matitirhan. Pabalik ako at kukuhanin kayo. And that's what this, yung story nito is talking about the coming of Jesus, the bridegroom, our bride, the bridegroom, and tayo bilang mga iglesia, ay kanyang mga bride, no? Amen? So, huwag kayong matriki, ho, kasi ang gamit na illustration dito is bride, yung mga bridesmaids, no? Eh, sabi ng Bible, tayo yung mga bride, no? So, ginamit niya lang to refer this foolish and 5 wise na mga bridesmaids. Pero tayo pa rin yung bride. Don't you worry. Tayo pa rin ang ikakasal kay Kristo. Okay? Now, sabi dito, ngunit ng hating gabi na, may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Ayun na, ina-announce na ng coordinator, nandito na ang bridegroom. Nandito na ang ikakasal. Tapos, ano po ang nangyari po? Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Okay? At sabi dito, sinabi ng mga hangal sa matatalino, noong kailan paggising nila, naku, wala na pa sila ng oil, wala na silang olive oil. Ayan. Sabi niya, bigyan naman kami ng kahit kaunti langis kasi kukundap-kundap na, andap-andap na yung aming ilawan, mauubos na. Mamamatay na to. Sabi ng mga wise, baka hindi magkasya sa atin lahat. Mabuti pa pumunta kayo muna sa tindahan ni Aling Nena at bumili kayo para sa inyo, tugon naman ang matatalino. Now, hindi po tinuturo dito yung pagiging madamot. Okay? Again, it's not teaching about yung being generous, but tinuturo po dito yung pagiging wise and foolish ng mga bridesmaid na ito. Okay? So,
dahil sa delay, nakatulog silang lahat, pero merong nangyari po. No. Itong mga foolish, naubusan ng langis na walang oil, wala nang oil, walang reserba, so nanghihingi sila dito sa mga 5 natirang mga wise bridesmaid, okay? At ang sabi, wala na pumunta na lang kayo sa tindahan para bumili. So, they went to the store, pero sarado na. Hating gabi na Sarado na, no ho. Nakalagay doon, up to 9 p.m. lang kami. 10 p.m., balik ka na lang bukas, kung sakali. So, bumalik sila, malungkot sila. Ang problema, pagbalik nila, nakapasok na lahat ng guest. Nakapasok na pati yung bridegroom at maging yung kasama nilang 5 abay. And the door was shut, sabi doon. Sinarhadon sila ng pinto. Okay? So dito makita po natin, the 5 wise bridesmaids remained prepared despite the delay. Nakahanda sila kahit na alam nila na ito madidelay. At the 5 foolish bridesmaids are not prepared. Kulang sila ng olive oil ng langis. Para sinasabi po sa atin, mga kapatid, na marami mga tao na masyado silang abala sa buhay, hindi nila napapriority ang Panginoon. Sa buhay kasi natin, bilang mga mananampalataya, ang number 1 priority natin is ang Diyos. Amen? Amen? Bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, bilang mga disipulo ni Jesus, and that is very important sa atin, mga kapatid. Compared to other people na wala sa Panginoon. Nagiging priority lang nila ang Diyos kapag sila ay may sakit, dumarating sa mga kahirapan, at doon nila tinatawag ang Panginoon. Tayo, sa mahirap, sa pagpapala, sa kasaganaan, sa kasalatan, di ba? Sa hirap at ginhawa, till death do us part. Parang kasal, no? Patuloy pa rin tayong nagpapatuloy sa Panginoon. So, ganun po. So, we are prepared because we know na anytime darating ang ating Panginoong Jesus, hindi katulad ng foolish, hindi katulad ng mga hangal na mga bridesmaid na ito. Ano ho? Tinetest tayo na matagal na paghihintay kung talaga bang handa tayo. 2,000 years ago, nung sinabi ng ating Panginoon Jesus, babalik na siya. At maraming mga tao, maraming mga Bible scholar nagsasabi, pabalik na ang ating Panginoon Jesus. Yes, pabalik na. Kung di man nangyari noong panahon na naghihintay yung ating mga magulang, pero tiyak, pangako ng Panginoon, babalik siya. Hindi natin alam kung kailan. Amen? Subalit nagbigay siya ng mga palatandaan, ng mga signs and prophecies of Jesus coming, mga kapatid. Naalala ko, mayroong isang matanda. Dahil sa kanyang, lagi sinasabi, noong sinasabi ng aking mga gulang, darating si Jesus, pero mamamatay na ako, tanda na ako. Wala pa naman si Jesus, hindi pa naman nadating si Jesus. Hanggang siya lumayo sa Panginoon. Mga kapatid, hindi tinuturo ng ating Panginoon, so habang naghihintay tayo at mayroong delay, is dapat nagkakaroon, para bang ayaw na. Parang ayaw mo na mag-serve sa Panginoon kasi parang hindi totoo. No, hindi po doon. In fact, ang paghihintay po natin ay kinakatumbasan niya ng pananampalataya. Pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Babalik si Jesus at any time, any day, isusurprise na lang tayo. May mga bagay na kailangan pa mangyari at mangyayari at nangyayari na, mga kapatid. Tandaan niyo po ito. No? Kaya huwag tayo mainip. Kung mayroon mang delay, no? At mayroon mang nagsasabi na padating na si Jesus, itong araw at oras na ito, huwag po tayo maniniwala. Kasi yan, pinag-aralan natin last time, na no one knows, no? Na pagdating ng ating Panginoong Jesus.
Ang sabi ng Psalms 37:2, ang matyan naghihintay sa Panginoon ay merong malinaw na kaisipan at laging handa. Kaya nga sabi, maging matyagang maghintay sa Kanya. Amen po? Ano ang sabi ng 5 foolish? Baka naman pwede mong makahingi ng konti. Sabi ng wise, baka hindi ito magkasya. So, in other words, mga kapatid, ang faith or ang kaligtasan ay hindi mo pwedeng hiramin o hingin sa iba. You can't borrow someone's relationship with God. Hindi mo pwede sabihin na ang parents ko kasi ay ligtas naman, ang kapatid ko ay ligtas, kaya ako iligtas na rin. Ang best friend mo na mayroong relationship sa Panginoon, ang boyfriend o ang husband and wife mo ay may relationship sa Panginoon pero ikaw wala, hindi mo pwedeng hingin yon. Kailangan meron ka ring personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus na dapat mong taglayin. Amen? In other words, that relationships is individual. Hindi yung package sa family. Na kapag nakakilala ang tatay mo, ligtas na kayo lahat. Hindi ho ganon. It's a personal relationship na kailangan mong maranasan. Amen po? You need your own relationship with Jesus. Kailangan manampalataya ka, makilala mo ang Panginoon, at maipanganak ka muli. At iyon ang napakahalaga. Tingnan nyo. Because the procession often took a place to the dark or to dark, no, gabi ginagawa. Makita po natin, kailangan na maging handa at may baong langis. In other words, you have this faith, you have this relationship sa Panginoon na hindi mo pwede sabihin bukas na lang, sa makalawa na lang, o okay na ito, nagsaserve naman ako, tumakanta naman ako, matatawag na rin akong Christian, pero hindi. Ang kailangan mo, this oil. No. Alam niyo po yung oil? Ang symbolic niyan is Holy Spirit. Sa Old Testament po, ang oil po is ina-outpour yan sa mga king. It's symbol of the Holy Spirit, outpouring the Holy Spirit. Sa New Testament naman po, ang oil ay nagre-represent po yan sa anointing ng banal na Espiritu in the Pentecost time. Now, ang anointing ng banal na Espiritu, na-experience po natin yan, naranasan po natin yan, when you got saved. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, yung anointing ng Holy Spirit ay mapapasayo, ma-regenerate ka, indwelling and imparting of the Holy Spirit is simultaneous. Iisa ang trabaho niyan. So, yun po yun. So, ang oil dito, ang significance niyan is yung Holy Spirit. Now, ang tanong, do you have this Holy Spirit sa iyong buhay? Amen? Meron ka bang Espiritu na sa iyong buhay? Amen po? So, dapat. Kaya nga mahalaga po mga kapatid, na maintindihan po natin na ang kaligtasan, hindi yan pwedeng hiramin at hindi pwedeng ipamigay. I-share mo yung faith, i-share mo yung kaligtasan, kaya nga tayo nagpipreach dito about this good news. Para makarinig, no? Sabi ng Romans 10:9, na sino mang manampalataya sa Kanya o ang makarinig ng mga mensaheng ito, Romans 1:10 pala, 1:9, ay makaliligtas. No? Okay? So mga kapatid, sabi ng Hebrew, kaya nga sa ating paghihintay, kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos. Yan. At matanggap ninyo ang kanyang pinangako. Ano yun? Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at ang darating ay darating na. Amen? So, the delay of Christ's return should not lead to spiritual complacency. Habang iniintay tayo ng ating bridegroom, which is Jesus Christ, who comes for His bride, tayo bilang iglesia. Continue in faith, prayer, obedience, and service. Amen po? So habang nihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus at kukuhanin niya ang iglesia, ira-rapture niya, manatili tayong mayroong pananampalataya, nananalangin, sumusunod, at naglilingkod
sa ating Master. Amen po? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. And finally, be watchful. Basahin po natin. Expect Christ's return at any time. Okay? Maging mapagbantay, asahan na babalik ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Sabi ng verse 10, kaya't lumakad kayo o lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Eto na. Habang wala sila, dumarating ang lalaking kinasal. Ayun. Nagkasalisi, ika nga. Ang 5 nakahanda ay kasama niya pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang mga dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin niyo kami. Pakiusap nila, ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam at ang araw o oras man. Keep watch because you do not know the day and the hour. So this teaching of Jesus is a reminder for us na huwag tayong pakampante. Huwag tayong pabanjing-banding sa paglilingkod sa Panginoon. Keep on serving the Lord, our Master, dahil babalik siya. The bridegroom arrived unexpectedly. Hindi inaasahan. Gabi dumating. Surprise! Ngani. No. Na-miss ng mga 5 foolish itong pagdating ng bridegroom. Pagbalik nila, ang nakakalungkot, sarado na ang pinto. The door was shut. Sabi ng master, hindi ko kakilala. Remember the text. Nagpapagaling kami, nagpapaalis kami ng demonyo. Sabi ni Jesus, umalis kayo, I never knew you. Tama? So mga kapatid, baka profess mo lang na ikaw ay Kristiyano, pero hindi mo pa talaga siya nakikilalang lubusan. Baka sinasabi mong ikaw ay Christian, ikaw ay regular attendee, ikaw ay malakas kumanta o umawit, kasama ka pa sa mga fellowship kainan, sa swimming, pero hindi ka pa rin pala believer. Amen po? So you need to check, you need to test that faith or sikaping maigi, mabuti na ang pananampalataya mong taglay ay totoo. Dahil darating si Jesus, katulad ng bridegroom na ito, unexpectedly, katulad ng magnanakaw, hindi nag-a-announce. Kaya nga, dahil hindi natin alam kung kailan at anong oras, subalit kinakailangan tayo maging ready. We need to be watching, we need to be looking for His return. Alam natin na ang mundong ito ay unti-unti nang nasisira. Ito ang sinabi ng Panginoon. Ang taong hindi nakakilala kay Jesus, tandaan niyo po ito, they focus on everything horizontally. Ang taong walang pananampalataya, nakafocus siya sa mundong ito, horizontal. But we, Christians, we believer of Christ, ang ating focus, vertical. Amen? Vertically. Ang mga tao na nakafocus sa mundong ito, nakafocus sila sa alalahanin, pangamba, sa mga darating sa sakuna. Meron silang fear, meron silang anxiety, meron silang mga problema na para walang kalutasan. But tayo bilang mga mananampalataya, alam natin na hindi dito yung tirahan natin at babalik si Jesus, kukuhanin niya tayo, and that's lead to our thinking vertically dahil ang future natin ay sa piling ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Kaya, nakakalungkot. Baka yung opportunity to enter the feast, hindi tayo makasama o hindi makasama yung mga man sa buhay natin. Baka masaraduhan na sila. Kaya, sabi ng Luke
O sabi ng verse 12, ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kikilala. Ang sabi ng Luke 12:40, kayo'y dapat na humanda sapagkat darating ng anak ng tao sa oras at hindi ninyo inaasahan. So mga kapatid, ito yung napaka-importante sa buhay po natin. Ikaw, tayo. Yes, we are saved. How about our families? How about our loved ones? Yung kasama mo ngayon, baka hindi pa mananampalataya. Sa umagang ito yung time na kinakausap ka ng Diyos. Ayaw niya na may maiiwan sana. Kaya lang dahil sa katigasan ng puso ng tao, pinili niyang maiwan. Hindi ang Diyos ang pumili para siya ay mapahamak. Amen po? So, every day should live with the sense of expectancy and urgency. Yun dapat nating isipin. And Christ may return at any moment. Huwag magpakampante. Tuloy-tuloy lang mag-serve sa Panginoon. Amen po ba? Okay? So, every day should live with sense of expectancy and urgency. Kasi babalik si Kristo. Anumang sandali. At huwag tayong magpakapante. Patuloy tayong mag-serve sa Panginoon. Patuloy tayong mag-worship sa Panginoon. Patuloy tayong magmahalan sa Panginoon. So mga kapatid, in light in Christ's coming, how should we deliver response? Paano ba tayo tumutugon? Ngayong naintindihan na po natin ang katotohanan sa pagbabalik ni Kristo. Number 1, again, be prepared. Yung pananampalataya, tiyakin, like the wise virgins who had oil. Amen po? Be persistent. Manatiling tapat. Kahit na maghihintay tayo, patuloy pa rin tayong masumpungan ng Diyos na faithful. Like the bride maids who faithfully waited. Darating at darating ang Panginoon. Ang pinangako ng Panginoon ay tutuparin niya. And be watchful. Expect Christ's return at any time. Like those who expecting the bridegroom's arrival at any moment. Basta darating siya, tuloy ang kasal. Tuloy ang pagsalubong natin as bride sa Panginoon. Alam niyo po ba, ang significance o ang katumbas ng bridegroom, no, o yung tinatawag po na na betrothal pala. Sorry. Ang betrothal po ay katumbas ng ating salvation. Yan po yon. So, yung promise, as promise had been made, we believe in Jesus. Yung sa betrothal, no, where Jesus is the groom and we are the bride, nagkaroon tayo ng personal relationship sa ating Panginoong Jesus. It's a binding contract, engagement, na mayroong bayad. Anong pinambayad? Yung kanyang buhay, yung kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Nakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ni Jesus. Binayaran ni Jesus ang ating kasalanan sa pamagitan po ng kanyang kamatayan. Kaya nga mahalaga, at ito importante, maranasan lamang yung kaligtasan ng iyan kung isusuko ang buhay niya kay Jesus. Meron siyang tinatawag na salvation or engagement, mga kapatid. At pagdating ng ating Panginoong Jesus, makakasama siya sa pag-rapture o sa pagdagit. No? Kaya nga, ito'y dapat matiyak. And also, the rapture, yung feast, ika nga, the return of the bridegroom is like the rapture of the church. Okay? Babalik siya at makikita natin siya ng personal, visibly return of Christ. Makita natin siya, no? And in this story, Jesus Christ is the bridegroom. Sasalubungin niya tayo. Okay?
Kaya mga kapatid, ito yung napaka-importante na dapat nakita po natin. The bigger picture na gusto sabihin ni Jesus, na kailangan tayo maging handa. Kailangan maging ready. Okay? And the wedding feast, the banquet, is the picture of Jesus Christ na siya'y naghahanda sa atin ng ating matitirhan. Babalik siya. He is preparing a place for His followers, for the disciple of Jesus, for the believers, at makakasama niya mapagpawalang hanggan. Amen po? So, paano? Kailangan surrender mo ang buhay mo kay Jesus. Kailangan makita mo, maranasan mo na ikaw ay may panganak na muli. Sa umagang ito, nais ko tayo manalangin. Kung wala ka pang personal relasyon sa ating Panginoong Jesus, ito yung pagkakataon para isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Tayo po ito may lahat. Sabi ni Jesus, I tell you the truth, no one see the kingdom of God unless he's a man, unless he is born again. And you confess with your mouth, Jesus is Lord, kung i-confess mo na siya lamang ang Panginoon, maliligtas ka. No? So, ang faith, ang siyang nagliligtas sa tao by grace of God through Jesus Christ. Kung ikaw ay ngayon pa lang nakarinig ng ganitong patotoo, ganitong katotohanan, ito yung pagkakataon na pwede mo isuko ang buhay mo kay Jesus. Tumango po tayo. At gusto ng Panginoon na pagbabalik niya, makasama ka sa buhay na wala hanggan. Huwag kang complacent, huwag kang pakampante. Kala natin Christian ka, Christian ako, pero ang totoo, wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon. Ganito ang gawin mo. Sundin mo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil ikaw ang kabayaran ng aking kasalanan. Salamat po sa iyong kamatayan sa krus sa Kalbaryo. At ikaw ay nabuhay upang ako ay magkaroon din ng buhay na wala hanggan. Sa oras na ito, nananampalataya ako na ikaw ang Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Nananampalataya ako na ikaw ang aking Panginoon, ang aking hari, na siyang nabuhay upang ako ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. Salamat at isinama mo ako sa buhay na wala hanggan. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, we thank you, we praise you for this wonderful day na ang iyong mabuting balita, ang katotohanan about the second coming ay mangyayari, Panginoon. At the right time, at the right moment, O Diyos. Ang gusto lang namin, Panginoon, o ang gusto mo lang sa amin, Panginoon, ay maging handa, maging ready kami, Panginoon, any moment. Huwag kaming magsasawa, huwag kaming manghihinawa, huwag kaming mapapagod. Lord, teach us and mold us, Lord, and give us this continuous desire to serve you na hindi kami napapagod. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa dakilang pag-ibig mo. Salamat dahil malaya kami na ang buhay namin ay pwede naming ibigay at ialay sa iyo. Samahan niyo po ang iyong iglesia, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, Lord, na minsan nakakaramdam, nakapaguran, panghihina, na minsan, Panginoon, ay discouragement. Lord, samahan, tulungan mo kami, Panginoon.
Magpalakasan kami sa isa't isa. Magtulungan kami sa isa't isa, Panginoon. Namumuhay kami na tila ba parang darating ka na, Panginoon. Ito yung makita sa aming buhay. Maraming salamat po. Salamat sa iyong pagmamahal. In Jesus' name we pray. Lahat tayo magsabi ng Amen.